Gusto kayo lahat. Pala si June. At andito ako ngayon sa dito sa Quezon City. Yan. Hindi naman ako talaga nag-vlog. Pero naisip ko na okay na. Sabay na i-vlog ko yung mga nangyayari sa akin sa mga araw-araw. Ito sa lalo na sa karera natin na nakapot yung pag-negosyo. Kasi dati po akong empleyado. Matagal din ako na masupay ng empleyado sa call center. Call center. Yun. Nag-call center po ako. Undergraduate pa lang ako ng college kasi dumating mo panganay ko. Hindi ako nag-graduate agad. Trabaho muna ako sa call center. Call center. Iba yung trip doon. Iba yung trip ng mga tao. Alam mo yun, parang mapipilit na kang ma-absorb ka sa culture. Kasi nung una, parang culture shock pa rin. Parang inisip mo. Kaya sobrang okay naman ito. Okay naman feel. Pero minsan kailangan din kasi sa trabaho yun na alamin mo yung culture no country na ano yun, hindi support mo. Pero dun sa office itself, yung environment ng kasina ng isang call center, iba din yung iba klase. So, meron ding culture dun na kakaiba. Hindi siya katulad ng isang typical na opisina. Yun pa rin, pero politics, business, pero iba. So, i-add mo rin yung schedule nyo kasi paggabi. So, yun ako nagulat sa schedule check. So, first job, may pamilya ka na eh. Eventually, bumalik ako sa studies kasi last semester ko na or last week ko na yata ng college. So, buti sa tulong ng airman, sayang naman, hindi ka makapagtapos. Yun na nga yung last na semester. So, tinapos ko siya for, I think 1 year ako nag-stop para matapos. So, iba yung mga subjects kasi na hiwa-hiwalay. So, hindi ko siya nakuha ng unang self, hindi ko siya mga practical pa. And clinical duties din. Kasi nursing na ako. So after ko mag-aral, balik ko ulit, balik call center ulit. Call center. Ilang taon din ako doon. So, time na nakalipat ako sa isang company na pang-aral. So doon medyo nag-improve yung lahat kasi iba talaga kung pumapasok ka ng day sa night. So eventually, mag-stay ako doon ng ilang taon. So kulang 5 years. Okay na sana eh. So parang medyo na-promote pa rin tayo. Naging problema lang nung nawala yung account. So very, very familiar naman ako doon kasi previously sa mga dati kong companies. Pero hindi, nare-resolve yung account nyo, nalilipat kayo sa bagong business, training ulit dito, training doon, mga gano'n. Iba-iba lang. Pero doon pa rin kayo. Kaya itong last na company ko, medyo naging complicated kasi from day nilipat ulit kami sa night shift. So nalipat ako sa night shift. So doon, parang ang bilis ko burnout, stress, taking yung anong stage. So eventually nag-decide ako na mag-negosyo. So, may isang book ako na nabasa na-share sa akin ng kapatid ko. Kung saan ko nakita yung medyo napaisip ko naman, why not mag-negosyo? So, before ako mag-resign, nag-try ako mag-isip kung ano yung pwede kong i-negosyo habang nag-work pa ako. So, since night shift ako, nag-try ako ng food business. Unang-una kong negosyo. Gumawa ako ng ice candy. Pinaka-simpleng negosyo talaga. So, nagtinda kami sa bahay.
may ref naman, so the freezer. So yun, pinayos din namin. Simula nung mga kapitbahay namin bumibili sa kapag sila. So may-improve ko din eventually yung recipe ko sa ice candy kasi gawa talaga namin. Hindi siya yung kasukal lang, ganun, tubig, ganyan. So, trinay ko siyang maging mura, pero talagang todo effort ng tikla, kumbaga talagang pinapasarap ko talaga yung skin ko. And then, after noon, na-decide ako na pwede ko itong i-bagsak sa mga ibang tindahan. Yung ice candy, i-alok mo lang naman yun sa tindahan through consignment. So, once na pumayag yung store owner na mag-display ka doon, maghatid ka na doon daily. So, once na nahatid ko na, bahala na sila doon. Magtubo kung magkano yung tutubo nila per piece. So, after the whole day, sa hapon, pipick upin mo na yung mga benta and then yung mga natirang ice candy. Siyempre, tunaw na yun. So, yun. Ganun yung nangyari for several months. And then, pumapasok din ako ng gabi. So, pumalo siya kasi papuntang summer yung start ako ng negosyo. January, tapos February, March, April. Mainit yun. So, talagang pumalo siya. Hanggang sa dumating yung time na may teacher na nakapansin doon, nakatikim ng SKT. Nag-alok siya na kung pwede kong i-offer sa school nila. Ito lang din sa lugar namin. Sa public school yun, elementary. So, sa kanya ako nagbabagsak na napakadaming SKT. Ang bilis mo. Pwede kang kumita ng libo-libo daily dahil sa daming bata. So doon pa lang talagang palong-palong na. So hindi ko na kaya halos makaya kasi may mga tindahan pa akong binabagsakan. Ayun, nakakabalik tayo. So medyo naglag lang ng konti yung tablet ko. Yun, marami akong tindahan na binabagsakan and at the same time, nagbabagsak din ako ng SKD sa school. So, hindi lang hundreds yung ginagawa namin, hindi lang 100 pieces a day. Minsan, umaabot na kami ng 1,000 na mahigit, 1,500 pieces na SKD a day yung ginagawa namin. Hanggang sa dumami pa ng dumami. So, nagkaroon ng maraming flavors, iba. Lahat yun talagang todo effort ng paano pasarapin yun. Talagang niluluto yun. Milk-based kasi kami, tapos ayun, so next stop yung recording ko. So, doing pa kami sa part, tulog tayo sa part natin. Paano namin ginagawa yung ice cream namin, which is yung unang-una kong business. Yung setup na isa ko yung taga-deliver, meron akong ginagamit na motor, sarili ko, and then kinakarga ko lahat ng mga styrofoam na yun. Minsan umabot ng 10 styrofoams na styro na STD. So, sobrang motivated ako ng time na yun. Kasi first time ko na itik yung negosyo. Talagang yung first time ko na literal na hindi ka lang yung sasahod, papasok. Sasahod ka every 15, 30 year, parang ganun. Hindi ganun yung feeling. Iba yung feeling. Yung feeling na kinikita ang pera na talagang gumagalaw ka. So yung transaction na bentahan, yung naranasan ko. So talagang nakakabuhay siya ng dugo. So, ganun yung setup. And then, padami na yung orders, padami na yung binabagsakan ko mga tindahan. So, one time, medyo sabi ko hindi ko na kaya yatang magsabayin. Kasi pupasok ako po yan. Kailangan ko na pumapasok sa umaga. Mag-utog mo ng ka, hindi matutulog na. So, sa umaga nun, gamit ka sa mga customer mo, and it's pagtulog mo, mga ilang oras, pag-isip mo, bibig-big mo na naman, tapos papasok mo na naman sa gabi sa trabaho. So, yung buwan talagang bumigay ako. So, kailangan ko ng sacrifice yung work ko kasi doon ko rin nakita na talagang unlimited yung income na ito. May maliit pero
may malaki, pero minsan may sobrang laking kita in a day. So, halos 2-3 yung kinita ko sa daily rate ko sa trabaho. Kaya nagpaalam ko sa boss ko na magninegosyo na ako, mag-focus na ako sa SKD. Medyo skeptical nga yung boss ko kasi syempre bago pa lang yung business ko. Yun nga, tapos SKD lang, parang gano'n. So, naiintindihan ko naman syempre, security yung lalo na pamilyado pa. Pero talagang bandang huli din naman na-realize ko, tama din siya. Kung sinabi niya na talagang risk yan. Yun, after nung nag-resign ako, nag-focus ako 100% kung sa business na yun for several months. Tapos, nung natanggap ko na yung separation pay ko sa company, nakapag-isip ako ng bagong negosyo. Habang ginagawa ko yung casting business ko, isip na naman ako ng bagong negosyo. So, ang nangyari, ito na naman. Pinagpipilian ko magtitinda ako ng mga accessories ng cellphone or yung sa motor shop. So, sobrang liit lang naman ang puhunan, pero yun nga, may mentality ko kasi is always start small. So, yun, start small, think big. Ganun yung atake ko lagi. So, nakapag-start na ako mamili ng mga accessories ng cellphone. Actually, namuuna na ako ng mga more or less 5K. Yung mga items na ako, i-display ko na lang. Ang plano ko nga, rolling store sa motor din. So, tuloy yung SKD and then sisingit ko yun on the side. Kasi nagkaroon ako ng maraming oras nung nag-assign ako sa trabaho. So, nagkaroon ako ng extra time para pwede kong i-pursue yung pwede kong magkakitaan siya. Bukod sa SKD, umaga sa kahapon kasi yung busiest nun. So, sa gitna, gagawa ka. So, natuwang ko naman yung misis ko ng time. So, pwede ako kasi kung pwedeng pagkakitaan. And then yun, nalagyan na magbibenta ako ng mga cellphone accessories. Doon ako nag-decide na mag-motor shop. So, that is 6 months after ko mag-design, nagtayo ako ng motor shop dito sa lugar namin. That was last 2019, going 2020. Alam niyo naman kung ano nangyari noong 2019. So, siguro mga kulang-kulang pang 4 months yung shop. Pag-buwelo pa lang. Mag-buwelo pa lang actually. Kasi lahat naman ng negosyo pang start talagang kapang, di ba? So yun, medyo konting market pa lang ng konti sabay boom, stock up, bagsak, nag-lockdown March 2020, di ko makalimutan yun talagang yun lahat. So ngayon, anong nangyayari sa business pag lockdown? So lahat ng business nag-suffer, walang business na hindi naging affected. Although may mga lumabas na mga business na bago, yung mga nag-flourish na business like mga riding, deliveries, food business online, mga ganun. Pero yung talagang sa akin, ice candy tsaka motor shop, bagsak kasi hindi ka naman makalabas ng bahay. So yun, doon ako nakatikim na unang failure doon sa motor shop na yun. Yung talagang typical business na may pwesto. And then, lockdown. So, nag-start akong mag-isip kung paano ako kikita ulit. Siyempre, hindi naman laging kailangan kumasa sa tulong ng kamag-anak mo. Kasi mas mahigpit kasi yung lockdown dito sa lugar namin compare sa iba. Pero kahit na ECQ ba yun? ECQ kasi lahat. Mas mahigpit dito, pansin ko, compare sa mga province. So, nag-try ko lang kasi yung family ko na pagpadala sa amin. Paano? Pero kaming budget, kulang talaga. So, sabi ko na lang natin mag-isip paano magkaroon tayo ng income. So, nung nag-close ako dun sa commercial space dun ng motor shop, ginawa ko
yung bakanting garahe ko dito sa gilid ng bahay, yun yung ginawa ko tindahan. So lahat ng mga items ko, display ko doon. Para lang ma-display siya for the sake na hindi talaga siya tambak dun sa bodega. So para ma-feel ko rin na tuloy-tuloy yung pagninegosyo ko kahit walang customer. Sino bang bibili mo sa akin? Meron. Yan, buwag agad tayo. Pero meron pa rin bumili. So, hindi naman siya talaga totally zero. Pero hindi talaga siya profitable syempre. Walang mga pera yung mga tao. Ito yung nangyari. Inalo ko siya online. Kaysa naman mabulok pa sa akin yung stock ko. Inalo ko siya online na isang bagsakan. May ng palugit. So, pinita ko siya ng palugit. Para lang mawala na sa akin yung mga items. Kasi mabubulok lang sa akin yun. Diba? So, nung binenta ko na siya ng balot, doon na ako nag-decide na mag-venture na iba. Pumasok na yun itong paggawa ng paso. So, nakita ko, okay ito So, ngayon nag-aral ako kung paano gawin yung cement patch. Hindi ko magamit ka ng tuwalya. Pupulpahin mo kasi mababad sa cement. Tapos, hindi mo siyang ganun pabaliktad. Tapos magkakaroon ka na ng mga kung ano-anong forma na gusto ng indigas siya ganun. Tapos pipinturahan mo na lang. So sabi ko parang pasok to sa parang pasok to sa skills ko na kasi medyo parang din naman tayo mag-growing. So yun, nag-decide kami ng mag-asawa. So, bumabagal na. Ayan, welcome pa. So, pag nakakaabot na ng mga 15 minutes tayo nagre-record sa tablet, bumabagal na yung tablet. Mapuputol siya. So, going back, gumawa na kami ng paso. So, daming designs, daming actually nagawa. Marami din masasabi ko na talagang binuhos ko yung kung ano yung pwede kong mabuhos dun sa manufacturing ng paso na yun. Ang dami namin designs na ayun, para matuto ako mag-edit para ma-flash ko dyan sa screen. Kung ano yung mga designs namin. Marami mga nag-order din, kapitbahay, hanggang sa tumabot na rin sa mga malalayong kapitbahay pa rin. Hanggang sa umabot pa sa Talban, may mga nag-order na ng mga taga so, sa online, pinapost ko siya na may nag-order sa mga taga-probinsya. Kasi yung time ngayon, hindi nga tayo nilupakas na ngayon. So, yung pasok. Gawa ko ng gawa, daily, ganyan. Order basis, bago gumawa, mag-order mo na. Yun. So, maganda talaga yung kanya margin niya. Kasi, almost higit 100% na pwede mong kinain. So, madodoble siya, matitriple. Depende sa design, sa laki. Then, siguro mga few months and siguro mga 2 months akong gumagawa na. So, nag-decide ako na, sige, balik mo na ako sa work kasi kailangan ko ng regular na income. Kasi ito maganda rin naman yung pasok ko. Need din talaga ng regular income. Nung time na yun, may need talaga. Nag-promise na ako na after ko mag-resign sa dati kong corporate na trabaho, hindi na talaga ako babalik. So, nilulok ko yung ko, kinahin ko yung sinabi ko kasi nag-apply ako ulit. Dito sa malapit na call center, dito na sa kaya natanggap ako. So, hindi naman siya ganun kahirap kasi hindi ka naman. Type lang siya. Chat na kayo. Customer. And paggabi siya. Paggabi pa rin. Tumagal ako doon ng isang taon. So, yung problema, nagkasakit ako dahil siguro sa puyat ko naman. Kasi after ng training namin, 3 months, nag-work from home na kami. No? So, for the rest na yun, nag-stay ko sa company, work from home na yun. Tapos halos magka-leche-leche yung pang-pay ko. Kasi
nag-resign ako, immediate tapos ito medical reason pa. Eh, na-opera nga ako ng Sabado sa flu. Ayaw nilang i-grant yung ay valid, hindi daw valid yun. So, inanong nila yung back pay ko, ginawin. Anong penalty keme, gano'n. Hindi pwede, no? Sabi ko gano'n, talaga naman dinibigay. Talagang nilabanan ko yun. Sabi nila, pinatulong. Lahat kung sino pwedeng ilog ko. Ayun, so, nagdang muli, talagang pag nilalaban ko talaga, hindi ka basta-basta papayag na kung ano gusto nila, yun na yun. Ayun, nagdang muli, pumayag sila. So, nakakuha ko yung pamilya. So, isipin mo kung hindi ako pumayag, ay kung hindi ako pumayag. Kung pumayag ako na gano'n na lang yun, wala na. So, yun yung naging masarap dun kasi talagang naipanalo ko yun. So, focus din naman dun sa, grateful din naman ako dun sa mga taga-HR. Kasi talagang in-assist nila ako. Sobrang frustrated ako na yun ang nga naging asa ko, di pa nila ibigay. Kakarampot na nga lang. So, nakuha ko siya. Pinalibre ko sa pamilya ko. Bumili ako ng mga gamit. Kasi ngayon, nag-isip na naman ako. Ito na naman. Alam na namang racket na gagawin ko. Kasi galing yung sakit. Hindi na ako pwede yung trabaho ng paggabi. Pinasok ko ngayon yung frozen food business. Nakita ko itong isang supplier ng isang brand ng sikat na kapangalan siya ng abbreviation ng kapangalan ng abbreviation ng company na yan or brand na yung kapangalan ng isang city sa Mindanao na sikat din. Yan. So, doon, meron naman ako freezer kasi tumal sa ice cream. So, yung ice cream, gumagawa ko rin pala ako. Pero hindi na talaga yung katulad dati. So, dumating pa sa point na may nagbabagsak pa ako mangilan-ilan sa mga tindahan na lang. Pero hindi na talaga katulad ng una. So, eventually, hindi ko na talaga ginawa. Sumuko na talaga ako sa isla. Sabi ko, tapos ka na. Dito tayo ngayon. So, gagamitin ko ngayon yung freezer ko. Kasi may freezer akong pinili. So, ayan, sugal din yun. Kasi, syempre, wala ka namang gagawin talaga eh. Kailangan, bago ka makapag-start ng negosyo, maglalabas ka talaga ng pera. So, sumugal ako, pak, 5,000. Bumili ako ng initial stock ko ngayon. Tapos, yung dumating na, off-post na ako sa list. Free delivery, yan. Mga tindahan, yan. Una, mga kapitbahay pa lang bumibili. Same size candy, ganyan. So, maya-maya, may nag-order na. Tapos hanggang sa dumating na yung time na pagkatatlo, apat na box na yung dinideliver ko. So, ganun, dami mga tindahan, usually mga reseller. Mostly mga reseller yung customer ko. So, hindi lang yun. Bukod sa dito sa lugar namin, marami ng tindahan. Gumagawa na rin ako ng tarpaulin. Meron akong design na ginawa tapos ilalagay na yung pangalan ng tindahan nila sa taas. So, customize yun. Additional yun na gusto nila meron silang tarpaulin. Yan, marami din nagpagawa ng tarpaulin. So, since online siya, ang dami ko na rin order sa labas. So, since hindi ko siya ma-deliver physically, gumamit na ako ng mga courier. Alam mo, ganyan. So, meron pa, Antipolo, Manila, medyo malayo din sa unahan ng Baclaran, sa may unahan ng Naila, doon na banda, malayo. Pero pumapalit sila, yun yung malapit eh, kasi talaga yung mga customer na talagang kahit ang layo mo order, sagot pa nila yung yung delivery fee. So, sige, delivery ka. So, sige ang dami ng orders, minsan, nakahabol na ako ng yung inventory ko hindi na kinakaya. So, minsan, every 2 days na nag-re-order ako. Kasi yun din yung mahirap sa frozen pag isa lang yung freezer mo. Kasi, syempre, pag naubos na yung stock mo, order ka ulit. Unlike doon sa marami kang freezer na meron kang backup na uubusin mo sa may dalawa kang freezer na puno. Sa akin kasi isang freezer lang. Kasi kung nagpa-plan na rin ako nun mag-apply ng yung papahiramin ka ng freezer. Pero kasi silang requirement na
kailangan maubos ko yung ilang kilo yung a certain day. So, nag-comply tayo doon. So, nag-apply ako. At tumakbo naman yung negosyo ng 1 year. 1 year. Hindi ko rin nasaan sa 5,000 kung puhunan sa pagod. Dedication tsaka sa tsaka talagang hindi ko nasaan yung 5,000 ko is hindi talaga ganun kalaki. For 1 year talagang hindi mo asahan na ganun yung kikitain. Pero yung mentality ko kasi talaga yung so yung sa tingin ko successful naman yung frozen na food business. Plano ko lang talaga siya i-try for 1 year. Titingnan ko lang ano yung itsura ng cycle ng negosyo for 1 year. Ano yung mga buwan na malakas. Makikita kasi may monthly tracker ako ng sales. So doon ko talaga natutunan ko doon na gusto yung inventory, yung bookkeeping, tsaka yung accounting part ng pagdinegosyo. Doon talaga sa business na yun. Doon ko na i-apply yun. Kasi doon sa unang kong negosyo, pati yung sa motor shop ko na nagsara, hindi pa ganun ka sulit yung accounting doon din sa bookkeeping ko inventory. Dito talaga sa process na subok talaga kasi ang daming items, ang daming orders, ganyan. And then after 1 year, yung time na yun is pumapasok siya sa isang internet subscription company provider. Internet provider dito sa QC. Buong bansa na rin tayo. So, yung kumikita din siya, may income din ako dito sa Cruise. So sabi ko, kailan ba darating yung time? Kasi ang original plan is babalik ako sa motor shop business. So, ang magiging changes lang is hindi na ako magsasali ng mga basic parts like mga engine parts, mga hindi na. Nagpo-focus na ako more on accessories na lang. So, yun. Saka may sarili din akong product na gusto kong i-try. Isama dun sa line ng mga products. So yung mga accessories na i-display ko, nakakating ko sa supplier, parang panghatak lang siya. And then eventually, ipupush ko na yung product ko mismo na ako na mismo yung nagmamanufacture. So yun, matindi din yun, matindi yung pagpaplano din yun. So after mga ilang months, nung nag-stop ako mag-closing, yun, tulong-tulong muna kay business online kasi tinutulungan ko siya para makakuha ng mga subscribers. Gumawa ako ng page para doon. Nag-post ako ng post. Ito din yung isa sa mga natutunan ko dahil sa pag-negosyo kung paano laruin yung market online. So, paano mag-market online, mag-post, ganyan. And then, time na yun, wala akong sariling negosyo ang inaasikaso. Nag-focus ako doon sa work ni Mrs. kasi freelance field agent na siya. Sales agent siya. So, yung page na yun, sumakot yun. Pumutok yung page na yun. Dami makapit. So, sabi ko, kung ganun, pwede ko namang kunin dito, puhunan. Sakaling magkaroon ako ng extra funds na. So, since maraming nagpapakabit, maraming commission yung nakakuha si Mrs. Diba? So, doon humataw ako. Talagang binuhos ko rin ano yung pwede ko ibuhos ko para mag-improve yung online presence na namin. Kasi nga, ayun din si Mrs. So, simple lang naman papakabit yung customer once na nakabitan na. So, may commission na, weekly payment, every other week. So, it's a number game talaga. So, parang ako yung naging online assistant ni Mrs. kapag siya nag-field kasi nag-area sa labas. Pumapasok siya araw-araw. Ako sa bahay, kasama ng mga kids. And then nag-online class yung mga kids ng time na yun. 2001 na yun. Early part of 2002. Anong middle part of 2002 na pala yan? Kasi 1 year din pala ako prior kami na 1 year din pala ako na nagtrabaho, di ba? Sa 2001.
then pumalo nga yung page namin sa internet provider. Maraming napakabitan si Mrs. Maabot ko mga 5 to 6 kabit per day. Sabi nun, so sabihin mo, 1,000 per install. So kung nakaka-5-6 kayong install sa araw, di ba? So ganun, sa mga ilang buwan ganun yung takbuhan. So wala akong negosyo. Talagang doon lang ako nag-focus sa page na yun. Paano siya talaga i-share sa Facebook para makita ng mga customer. Kasi ang gawan din, marami na yung hype online. So kailangan mo talagang maging innovative sa mga promotion mo kasi daming hype. So nagkataon naman na yung page natin is nakilala agad. So yun na, and then yung one time before Christmas ng 2022, doon ko naisipan na oras na siguro, oras na talagang mag-business ako ulit kasi magsi 6 months na wala akong business. Assist na ako kay business sa online mo. So, ako naman kasi yung tao na kung ano yung gusto ko ba, talagang pinaplano ko, hindi talaga ako titigil na. So, talagang ginaano ko yun na kailangan mangyari. Unang-una kong gagawin is maghanap ko ng pwesto. Kasi ayoko na muna magsasama ko sa frozen, online, tapos ito naman yung business online. So, nagsasama ako sa ko, siguro, maubliga ako kung talagang magsimula pa. Nakakita na ako ng pwesto. So yun, naghanap kami. Nagkaroon ng konting budget. May nakita kami. Grabe yung scout ko, talagang buong lugar. Kasi may target ako na specific areas eh. Ayoko yung mga looban, ayoko yung mga hindi main road. Talagang kahit main road, kahit bakit yung pwesto. Basta main road, ako nang bahala doon. Kaya yun, nakita ko. So, kinuha ko pa. So, yun, papakita ko sa inyo. Si Macy's, continuous pa rin siya sa area. Ako naman yun. Tinutulungan ko pa rin siya online. Para sa mga subscriber niya. Habang ako naman ngayon dito, nakapwesto rin ako sa sa shop. Pakita ko sa inyo, hindi ko alam kung paano. Siguro ano na lang siguro. Pakita ko lang sa inyo yung manager lang siya. Maliit lang siya actually. Maliit lang siya. So, yan. Oops, maliit lang. Sobrang late lang. Pero sobrang grateful na. Sariling negosyo. Masaya. Kapag gusto mo, nagagawa mo yung gusto mo. Tsaka iba pa rin pag nag-business ka sa iyo. Iba pa rin. Hawak mo oras mo. Sipag, sariling sipag. Sarili mo yung ikaw yung po sa sarili mo. So sa ngayon siguro yung muna, mag-vlog na lang ako ng mga daily na kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung mga updates ko. So yeah, thank you so much sa pakikinig ng kwento ko. At until next time, salamat. Ingat kayo lahat.